Yun po, di ba? Nasisiguraduhin natin na nasisigurado po pala ng DPWH, hindi po pala kasama ang Senado at Kongreso doon sa implementation. I-run through ko lang po, yung pinakaunang safeguard ay yung, yung department order. Yun po, di ba? Pero again, ito po ay desisyon ng Kongreso. If I may, I'd like to pose a few questions to Secretary Vince. But before that, siguro po, ililinawan ko lang yung mga napag-usapan natin. Yung sinabi po ni Sec Vince na hindi naman po tayo nagkakalayo doon sa, pare-pareho po tayo, tulad na rin po ni SBC, na gusto talaga natin na mayroong makat. Wala pong problema doon sa data, tulad po na sinabi ni Sec Vince na yung adjustment factor ay yun, sa kasalukuyan. Pero siguro yung problema nga ay pagdating doon sa application. Una, yung across the board na reduction. Hindi nga man lang bumaba sa level ng probinsya. Nakalagay lang, nakita ko po yung adjustment factor, region lang. So sa bawat probinsya po, iba pa yon. So dapat hindi nga man lang sapat yung pagka-granular dahil bukod po sa adjustment factor ng region, dapat meron pang adjustment factor sa bawat probinsya. So yun po siguro yung una. Pangalawa po, tulad po ng sinabi ni Sec Vince, sa kasalukuyang forma po na inilagay ng Senado, hindi ang kinaltasan po, ang inapplyan po ng adjustment factor, and let me know, Sec Vince, if I'm getting it correctly, ang inapplyan po ng adjustment factor ng Senado ay yung buong project cost. Hindi po yung CMPD component lang. So halimbawa, kung, kasi Sec Vince, di ba, iba-iba po, bawat project, iba po yung porsyento ng project na CMPD component. Halimbawa po, para po sa asphalting, ang alam ko parang ilang percent sa asphalting? Sa asphalting is 60% ng total project cost yung CMPD. Sa concreting naman, 43% lang ng total cost yung CMPD. So, ang tanong ko po, tama po ba ang pagkakaintindi ko na ang ginawa po ng Senado ay regardless of what percentage of the total project cost is the CMPD component, hindi po nila kinonsider yon. Ang buong 100% po ng proyekto yung kanilang kinaltasan. Hindi ko po masasabi with certainty kung ano po ang ginawa ng Senado. Pero nung tinignan ko po yung mga adjustment, parang ganun po, no? Halimbawa dun sa Romblon project na asphalting, 68% po yung average price adjustment for Region 4B at yun po ay kinaltas ng buo dun sa 41 million na project na yun. For that example alone po, no? Opo, kasi ang pagkakaintindi ko po, bukod po sa CMPD, may labor component, may hauling component. So ang nangyari po, kahit yung labor component at hauling component, nai-apply po nila yung adjustment factor na dapat sana ay sa CMPD lang. Tama po kayo. Yung, at least for the projects po na nakita namin, ganun po. No? But of course, hindi ko po masasabi. So dun pa lang po, siguro po gusto ko lang po i-highlight, meron na po tayong problema doon sa application ng CMPD. Bukod sa across the board siya, na nasa regional level lang, hindi provincial level, at alam natin yan, sa bawat probinsya, iba din, bawat bayan, kasi yung iba mas malayo sa sentro, mas mahal pa po yung cost. Yun po, yung adjustment factor pa lang, iba-iba na eh. Hindi sapat yung pagka-granular ng adjustment factor. Opo, ganun po yung nakita namin. At ano po, pero para din pong ipakita yung other side, no? Meron din pong mga proyekto na kulang naman ang bawas. No, meron pong proyekto na sobra ang bawas, meron pong proyekto na kulang ang bawas. Pero ang rason po is kapareho din po nung sinasabi nyo na dapat po i-apply ng tama yung pag-adjust dahil nga po ang materyales hindi yan 100% na component nung buong proyekto. Marami pa pong ibang mga
component tulad ng labor, tulad ng equipment, at iba pa. Ang Tama po. pakiramdam ko po, yung discrepancy po, kaya nagiging unimplementable yung ibang mga projects ay dahil sa dalawang dahilan. Una, yun yung inaccuracy in terms of the CMPD in particular geographic locations. Kasi iba yun eh. Tapos pangalawa po, in-apply siya sa kabuuang project cost imbes doon lang sa CMPD component ng project. So, yun po siguro gusto ko lang i-establish, meron po tayong discrepancy in terms of the application of the adjustment factor. Tama po ang sinabi ni Sec Vince, tama po yung data. Nandun po, galing po sa DPWH yan. Pero dun po sa application, mukha pong meron tayong discrepancy na nagmumula po doon. Pangalawa po, Sec Vince, this was already asked by Senwin, 9,900 projects were affected by the CMPD reductions. Pwede ko po ba matanong, ano po yung total cost ng 9,900 projects na yon? Roughly 400 billion po. So sa 400 billion na yon, siguro po just an estimate. And this is again high level kasi tinanong po kay Sec Vince kanina kung may estimate na po ba sila kung ilang porsyento ng projects yung magiging unimplementable. At this stage, hindi pa po kayang gawin ni Sec Vince yun. And I agree, it's physically impossible for the DPWH to be able to do that assessment now. Pero pagpalagay na lang po natin na 25% o 25% noong mga projects na yon ay magiging unimplementable. And I think that is a little bit conservative, but let's put it at that. At that, 25% of 406 billion. So ano po yun? 101.5 billion pesos. So ibig sabihin po, imbes na yung 101.5 billion pesos na yon, magko-contribute na po sa economic growth, magko-contribute na po sa local economy, yung multiplier effect doon sa mga businesses na kukuhanan po noong mga supplies and aggregates, yun po, nawala po yun. Idagdag pa po natin doon yung intangibles. Yung kawalan ng trabaho ng mga construction worker, yung kawalan ng kita ng mga hardware, yung sana ay napakinabangan na ng mga komunidad, yung mga proyekto. So, 101 billion plus the unquantifiable, which would be the other losses to government. Siguro po, kung atin pong babalangkasin yun, mas malaki po yung mawawala sa ating bansa kung itutuloy po ito at magiging unimplementable po yung projects kumpara po doon sa perceived savings of 54 billion pesos dahil sa CMPD cut sa stage po ng budget. So, yun po siguro, kung babalangkasin lang po natin, siguro po mahina na po na ilang daang bilyong piso ang mawawala sa ating ekonomiya at sa ating komunidad kung naging unimplementable yung mga projects kumpara po sa perceived savings of 54 billion pesos by cutting the CMPD reduction. Sunod po na punto, Sec Vince, just to understand po, yung adjustment factor po na inyong ibinigay, that is based on a particular date, di ba? An adjustment factor can change based on prevailing prices of materials in the market. Kasi po may as of date yan, di ba? Yes, that is correct po. Our CMPD issuance po is dated October 30. So it is reflective of prices as of that date. So just to understand po, Sec Vince, halimbawa po, and again, I am not an engineer, I am not familiar with construction, pero ang tanong ko po, di ba po, ang gagamitin kong example, nung sumabog po yung Russia-Ukraine war, di ba po, tumaas po ng sobra yung presyo ng oil na sa merkado, ng crudo, at naapektuhan po nun lahat ng mga commodities, hindi lang po ng construction commodities, kahit ibang commodities. So, is it correct that if instances like that occur, the adjustment factor will definitely change? Yes. In fact, ang mekanismo po sa DPWH is meron pong price escalation committee na pagka meron pong external shock, no, na nagpataas ng presyo ng materyales, ng bakal, ng semento, etc., pwede pong i-convene yung committee yon para mag-adjust. No? Pwede din pong pataas, pwede din pababa.
So the CMPD reductions applied in the third reading version of the Senate were based on the October 30 dates for the adjustment factors. And it's highly likely that by the time the projects are bidded out, alam naman po natin yun na hindi naman lahat nabibid ng sabay-sabay lahat ng projects. Yung iba po sa simula ng taon, yung iba po sa kalagitnaan ng taon. Iba-iba na po yung presyo. Posibleng malaki yung pagkakaiba ng presyo noong binid siya ng January kumpara po sa binid siya ng June? Kung wala naman pong malaking external shock, kung meron pong pagbabago, hindi naman po masyadong malaki yun. No? Pero tama po kayo, posible pong magbago ang presyo at meron naman pong mekanismo para mag-adjust doon. Kaya yun po siguro yung isa ko din na gustong i-point out. Kasi po yung adjustment factor po na ginagamit natin na basis ng reduction natin sa pinapanukala pong pagbawas ay nakabase po doon sa presyo ng mga materyales ng October 30. Pero posible po na by the time the projects get bidded, the adjustment factor would be a lot different. The CMPD prices would be a lot different than they were when the adjustment factors were submitted by DPWH in October 30 of 2025. So yun lang po siguro yung gusto kong i-point out para lang po mas maintindihan natin pagdating doon sa adjustment factor na hindi po siya set in stone. It's not a static document. It can change based on the prevailing prices of the materials in the market. So yun po yung posible. Sabi nga po ni Sec Vince, baka po masyado mataas, posible ding masyadong mababa. Yung kasalukuyang 54 billion na nakapaloob po sa third reading version ng Senado. Sir, po yung sunod na tanong ko lang, Sec Vince, yung safeguards, i-run through ko lang po. Yung pinakaunang safeguard ay yung, yung department order. Yun po, di ba? Nasisiguraduhin natin na, sisigurad po pala ng DPWH, hindi po pala kasama ang Senado at Kongreso doon sa implementation. Sisiguraduhin po ng DPWH na ang mga district engineer offices ay i-implement po yung reductions para po makakuha ng savings. At as you mentioned po, Sec Vince, this is the very first time na nagkaroon ng ganong department order na meron ng nakapaloob na penal provision, na may karampatan ng parusa yung mga lalabag doon po sa department order na yon. Opo, tama po kayo, ma'am. So that is an unprecedented move on the part of DPWH just to further ensure that these projects will have savings. I understand the sentiments not just of the members of the bicameral conference but of the general public. Meron nga pong trust issue. At siguro ilang beses na po binanggit ni Sec Vince na naiintindihan niya po yon na meron pong pag-aalinlangan ang ating mga kababayan kahit po tayo na nandito sa kwarto na meron po tayong pag-aalinlangan sa DPWH. Pero again, I second the manifestation of Senator Pia. I've seen how Sec Vince has been working this past few months. Hindi na siya natutulog. And you see a department secretary actually go to all of these areas to inspect. So I'm hopeful, Sec Vince, and I hope that if the Bicameral Conference Committee grants your request, sana po hindi po masayang yung tiwala na amin pong ibibigay sa inyo. But knowing you and knowing the type of work that you have been doing, I am very, very hopeful po that our trust will not go to waste. Mr. Chairman, thank you very much po. Trabaho lang po tayo. Ano lang po, yun po ang kabilin ng Pangulo. Pero let me just say na ito pong lahat ng ginagawa namin sa DPWH ngayon, ng mga reforma at marami pa pong parating, ito pong mga direktiba ng ating Pangulo, lahat po ito actually ay unprecedented. Ito po hindi pa nagagawa in the past. So tuloy-tuloy lang po kami ayon sa direktiba ng Pangulo at maraming salamat po. Yun nga po, hihintayin po namin ang magiging desisyon ng Bicameral Conference Committee. Maraming salamat po at kung ano po ang wisdom ng Kongreso, yun naman po ang ating susundin. Maraming salamat po. Thank you po. But again, Sen. Win, of course, to our colleagues in the Senate, I understand also where we're coming from, of course. I was listening to the quotes that were cited by Senator Kiko and Senator Lauren. There may have been statements during the previous hearings and the previous deliberations that may have led
our colleagues, and not just our colleagues in both houses, but the general public to also think na pwede siyang i-cut at the onset. So siguro po lininaw naman po yun ni Sec Vince na yung iba po niyang mga sinabi ay parang conditional po kasi yung mga pronouncements niya. So I definitely understand where our colleagues in the Senate is coming from. Pero sana po, given the information that Sec Vince has shared, and sabi nga po ni Senator Pia, we're all open naman to deliberating on this matter. Sana po we can come to an agreement with regard to this. Thank you very much po. Thank you, Chairperson Mika. Dahil